Praise God, isa pong mapagpalang araw or umaga sa ating lahat. Hapon na po pala. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy 17th year anniversary AGC. Ayan, pakibati naman po ang inyong mga katabi. Happy anniversary, kapatid. Amen. Of course, binabati din po namin yung mga nagsa-celebrate ng 17th year anniversary ng church sa kanilang mga kanya-kanyang bahay dahil hindi po sila makapunta dito, probably because of baha or dahil kayo po ay nasa ibang bansa. Yan. Ilang years na po tayo? Amen? Ilan? 17. So, tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, anong taon ka dumating or naka-attend sa AGC? Tanungin niyo po siya, anong year po kayo nakapasok or nag-attend ng church ng AGC for the first time? Or first time nyo po ngayon? Pero po, sino po yung mga first time po na makapasok po dito sa bahay-sambahan ng Panginoon sa AGC? Amen. Sino po yung nandito na since 2008? Ayan, because tignan nyo po yung t-shirt nyo, anong nakalagay sa t-shirt nyo? Delivered by God's grace since 28. So, 2008. So it means 2008 po nag-start ang ating church. Ang gawain ng Panginoon dito, of course, ginamit ni Lord si Auntie Esther at ang kanyang family na nag-start po sa small group hanggang sa ito nga po ay maging church na. Sino po yung nandito na since 2008? Of course, si Auntie Esther. Sino po yung kasama niyo since 2008? Kasi wala pa po ako dito ng 2008. Amen. Si Auntie Esther na lang natira. Yung sa ano? Si Sir Beth, nandito na kayo ng 2008. Sino pa po yung nandito na ng 2008? So, dadalawa lang po kayo nagpa-fellowship noon. Sino po yung nandito na ng 2009? Si Amen, si Nanay Reggie, si Sir Helen, 2009. Sino po yung nag-attend dito ng 2010? Pakitaas po yung kamay. Amen. Ako po 2010 po yung first time ko pong nag-attend ng AGC church, at usually nung time na yun, meron pa pong afternoon service. At sa hapon po kami umattend, 2010 po yun. At ako po ay nasa law school pa noong 2010. Hindi pa po ako lawyer noon. At tuwing weekend na nandito po ako sa Dagupan, dito po kami nilid ni Lord sa AGC. Dahil nakilala nga po ni Pastor Noel, ang pastor po ng church before na si Pastor Boy. Ayan, so shout out po sa mga Velasco family na kasama po ng Martinez family, ni Auntie Esther po na ginamit ni Lord para ma-start po ang gawain dito sa church po na ito. Amen. Palpakan po natin ating Panginoon. Sino po ang nandito na 2011? 20... Parang sila may virgin yung nandito. 2012. Ayan. Okay, sino po yung nandito na last year? Wala pa din. Wala po kayo dito last year. Last year po ay 2024. Sino po yung nandito na last year? Amen. Okay, sino po yung nandito na ng 5 years at least? Amen. Praise God. Sino na po yung nandito nung 2020, nung pandemic? Amen. Praise God. So kayo po, kaya po kayo nakarating po dito. Or no comment po. Amen. Praise God. Ayan, so ang ating gagawin po ngayon ay pagpapatuloy po natin ang ating series about the Book of Judges. Ayan. So, inangiyahan na po natin ang mga Sunday School kids na pwede na po tayo umakyat. At yung mga YP na nasa baba, pwede na po kayong, nasa taas, pwede na po kayong bumaba para mas ma-appreciate nyo po yung mensahe ng ating Panginoon. Amen! Amen. So, kaya po natin ipagpapatuloy ang series about the Book of Judges dahil nais po natin na makita nyo po mismo kung ano po ang nangyayari sa loob po ng bahay-sambahan po na ito. Amen? So we will not be giving a special message whatsoever na hindi po connected sa ginagawa po ng church dahil nais po namin na ma-feel nyo po kung ano po yung normal na ginagawa po namin dito sa church at para po makita nyo po ang pangungusap ni Lord sa pag-aaral ng Old Testament o ng Lumang Tipan, particularly ang Book of Judges. Ayan. Praise God. So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading. Tayong lahat po ay tumayo.
Amen. Judges chapter 10, verses 1 to 5. Let's start with verse 1. 1, 2, 3, go. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola, na anak ni Puwa at apo ni Dodo, buhat sa lipi ng Isakar, ang nagligtas sa Israel sa pagkaalipin. Tumira siya sa Samir, sa kaburulan ng Ephraim. 23 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel, at nang mamatay ay inilibing sa Samir. Ang pumalit kay Tola ay si Jair, na taga-Gilead, at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. 30 ang kanyang anak at may kanya-kanyang asno. Sa Gilead ay may 30 lungsod na ang tawag ay mga nayon ni Jair. Namatay siya at inilibing sa Kamo. Tayo po ay sumagaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na pinili po na mag-celebrate at umattend po ng gawain na ito upang i-celebrate ang iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa. Lord, sa mensaheng ito, dalangin po namin na ikaw po ang magsalita, ikaw po ang mag-usap at magpaliwanag po nito sa amin lahat. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod upang maiparating ang nais mong maramdaman, marinig at matutunan ng bawat isa sa amin. O Holy Spirit, we invite your holy presence in our midst and be with us. Open our spiritual eyes, our spiritual ears. Speak to us mightily, clearly, through your audible voice, Panginoon. Pausapin mo po ng malinaw na malinaw ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Maaari na po tayo maupo. Okay. So, ano po ang ating theme for this year's anniversary? Nakikita niyo po pa sa taas ang nakasulat. Delivered. Ayan. So, delivered po or delivered by God's grace ang ating theme. Ayan. Pwede bang ipakita natin ito sa live, Brother Ryan? Ayan. Basahin nga po natin ang Judges chapter 6 verse 12. 1, 2, 3, go. The Lord is with you, mighty warrior. Ayan. So, ito po ang ating theme as we start with the book of Judges. Yan po ay kuha sa kwento nino. Kaninong kwento po na judge? Nagmula ang verse po na ito na sinabi ng Panginoon. Sino po ang kausap ni Lord dito? Sabi niya, the Lord is with you, mighty warrior. Sino po ang sinasabihan ng Diyos sa chapter 6 po ng Judges? Sino po si? Sino po? Mahina po. Hindi po yata kayo nag-attend. Sino po si? Gideon. Ayan. So, praise God. Si Gideon po ang kausap ni Lord siya. At siya po ang naging topic natin noong first Sunday of August. At tayo po ay nagkaroon ng series about sa kanya. Amen. Hallelujah. Alam ko po na ginamit po ng Diyos si Gideon bilang isang kanyang warrior. At gaya po ng nabanggit po natin, hindi po magiging mighty warrior po si Gideon kung wala po ang patnubay, gabay, at presensya ng Diyos. Amen! Naniniwala po ba kayo na kayo po ay mighty warrior? Amen. Naniniwala po ba kayo na kayo ay mighty warrior kung kasama niyo ang Diyos? Amen. So sabihin mo sa katabi mo, the Lord is with you, mighty warrior. Amen. Alam niyo po, kasi talaga nakaset na sa utak ko na dapat sa anniversary itutuloy yung series. So, noong umpisa akala ko si Gideon ang tatapat sa anniversary. Pero natapos na yung message sa kanya, hindi pa po siya yung naging message. Amen. Marami na po tayong nakilalang mga judges. Ayan, at I thought nga po na magiging topic sa anniversary ay si Abimelech. Yung naging topic natin last Sunday na hindi po siya judge, kundi anak po siya ni Gideon na ginawa niya pong hari ang kanyang sarili. And then, habang ina-adjust ko po yung schedule po ng ating messages, ayan, so ito po kasi yung ating mga naging topic sa Book of Judges. Ayan, so ito na po kasi ang ating pang-sampo para sa kaalaman po ng lahat. Pang-sampung episode na po natin ito na pinag-aaralan ang Book of Judges.
Kung makikita nyo po sa slide, yung mga naka-color red po ang mga napag-aralan na natin na judges. Sino po sila? Si Othniel, si Ephod, si Shamgar, si Deborah, si Gideon. Hindi po kasama si Abimelech. At ang susunod na papalit po kay Gideon ay si Tola at si Jair or Jair. Pero sabi nila, Yair ang pag-pronounce dito, parang Yahweh. So, Yair. Ayan. So, makikilala po natin ang dalawang judge po na ito ngayon. At hindi po alam kung bakit sila po ang inassign ni Lord. But I always believe na kay Lord wala pong aksidente. In fact, nung pinag-aaralan ko po kagabi kung ano pong ibig sabihin ng pangalan po ng dalawang hudyo, ay ng judge, hukom, okay, ng dalawang hukom na ito, makikita talaga po natin na nire-reflect o sinisimbolo po nila walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen! Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng pangalang Tola? Minsan nga napagkakamalan ko na ito, Tinola. Tinola ang pangalan ng judge na ito. At later, makikita po natin kung ano po ang kahulugan ng kanyang pangalan. Ayan, so ito po ang ating mga katanungan after. And this will be our questions after the story. Ayan, pakitanong nga yung katabi mo, kapatid, handa ka na bang makinig? Ano po ang sabi niya? Parang hindi ko masyado. Parang hindi ako makamove doon sa praise and worship. Or excited na ako siyang sumayaw. Or baka excited na siyang mag-special number mamaya. Pero makinig po muna tayo. Tatry ko po yung best ko na iksian po ito. Ayan, para po hindi po tayo abutin ng alas 10 kung gabi dito. Amen? And of course, praise God, palakpakan din po natin ang ating mga workers, particularly ang mga YP na paganda ng ating church. Sila po ay natulog dito kagabi at madaling araw na po sila natapos. Kasi po, kulang na po yung time. And to tell you honestly, nung nasa Manila po ako, kasi this week, the entire week, halos nasa Manila po ako, kaya hindi ko po alam ang sitwasyon dito sa Dagupan, particularly nung morning devotion at nung midweek service. Kasi tinatanong niyo po ako kung matutuloy po ito. At doon po kasi maaraw, so hindi ko pa alam kung umuulan ba dito. So balik, kamusta po ang mga bahay ninyo? Baka po ba sa mga bahay ninyo? Baka nakakalungkot, no? Hindi naman po umuulan sa Dagupan, so balik, baka po tayo. Amen! In fact, no Thursday ay pumasok na po yung tubig, baka, sa office ko po sa DepEd. Kaya sabi ko, ibig sabihin, kung pumasok na po yung tubig sa opisina ko, mataas na po sa mga ibang mababang lugar. Amen! Kasi medyo mataas pa po yung opisina ko at hindi po yung inaabot kapag malakas po ang ulan. Ayan, so, hindi ko po alam kung itutuloy po natin itong anniversary natin today. Amen? Yun po yung punto ko. Kasi, hindi na po bago sa atin na maraming beses na po hindi natuloy ang ating anniversary. Amen? Nalala niyo yung sa Leduc na nakasend na siya tapos hindi natuloy dahil sa baha, dahil sa bagyo. Maraming beses na ito na-respect. Kaya sabi ko, ano kaya kung ilipat natin dito ng summertime? Gawin natin summer. Yung anniversary para sure. Kasi di ba, normally August or September yung anniversary at alam naman natin na mabagyo, umaulan sa panahong ito. Amen po. Subalit, pinapakita ng Diyos na umulan man, umaraw, bahaman, or tuyo ang ating mga kalsada, praise God pa rin dahil kasama pa rin po natin siya. Amen. Amen. To the point na kasi sinabihan ko na po yung mag-cater ng food natin ngayon na sabi ko, ma'am, baka kung sakali po na bumaha, hindi po namin ituloy yung anniversary, hopefully na pwede po namin siya ma-cancel. Kasi na-experience na namin before yung maraming beses po na hindi natuloy yung gawain ko. Nag-okay naman po siya. Basta sabi niya, sabihin ko ng Saturday. So kahapon, pinapakiramdaman ko po ang panahon. Amen? Kasi kahapon po, tumawag po ako sa office at sabi nila baka pa rin daw sa office namin. So, nagtatanong na sa akin yung mga YT, sina Sister Angeline, kung itutuloy ba? Amen? Bakit? Pero hindi pa rin tapos yung decoration. Kasi kung hindi matutuloy, mas maganda kasi they have more time to prepare and decorate the church. But as I pray, sabi ni Lord, ituloy po natin. Amen?
Amen. So ito po, tuloy na tuloy po tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tignan niyo po yung mga itsura nyo naman naka-orange. Ano po ang nararamdaman nyo na puro po kayo naka-orange? Para po tayong mga preso. Para po tayong mga nasa bilangguan. Dahil tayo po ay tunay na mga preso nasa bilangguan na pinalaya ng ating Panginoong Diyos. Amen. We've been delivered by Jesus Christ. Amen. Sa online shopping, anong color ang naiisip nyo kapag nakikita nyo ang color orange? Shopee. Amen. You know what? Pipray po natin kung ano po ang color theme natin this year. Akala ko po, lahat po ng kulay ay nagamit na po natin kasi inisa ko na siya since 2010 nung nakasama po ako ng church. Tapos sabi ko, wait lang, wala pa tayo palang orange. Amen? At this year po kasi madami po akong order sa Shopee at sa Temu. Kasi kung sa buong buhay ko, ito na yata yung taon na napakadami ko pong nabiling mga kagamitan sa bahay. Dahil nagpapagawa po si Lord ng kanyang rest house. Amen? Praise God. At puro color orange po. Yung mga nabibili kong upuan, mga cortina, yung orange po. Kasi na-realize ko, bakit kasi ang orange siya color green? Amen? Ayun, so nag-chikan talaga tayo ng color. Okay. So, kaya ako po naisip na hindi po aksidente na color orange po ang theme natin. Kasi po, gaya nga po ng normal na naiisip natin. Kapag ang mga tao ay naka-color orange, ano po sila? Kapag pumunta po tayo sa lugar na maraming naka-orange, sino na po dito ang nakapunta sa kulungan? Or naka-attend ng seminar na ang mga speaker po ay, ang mga nag-attend po ay mga prisoners po. Ano po ang suot nila na color? Normally orange or yellow. Amen. Kaya po, tayo po talaga ay parang mga parcel na na-deliver na. Amen. Para tayong mga parcel, ibig sabihin mga item na na-deliver na. Di ba kapag sino na po dito ang nakapag-order online? Na-experience na makapag-online sa Shopee or Temu? Wala pa po. Ako lang po ba ang nakakapag-online shopping dito? Hello, di ba mas normal na nga ngayon ang online shopping? Tapos minsan, kapag pumunta tayo sa mall, at makikita natin yung presyo. For example, nung nag-order ako ng lalagyan ng towel, ang presyo niya sa mall ay 1,600. Tapos tinignan ko sa Shopee, 300 lang po. O di sayang yung 1,300. Amen! Kahapon bumili po ako ng belt at yung presyo ng belt na suot ko ngayon ay 1,300. Tapos nung nasa bahay na ako, wait lang, dapat nag-online shopping na lang ako. So, nag-check ako ng belt na reversible. Tapos nakakita po ako ng 300 lang. Diba? So, ang punto ko po, kaya po delivered ang theme po natin. Ano po bang ibig sabihin ng deliverer? Ayan. Sino na po dito ang naka-experience na i-deliver na po sa kanya personally ang parcel na in-order niya? Ulit, sino na po dito ang nag-order sa Shopee, Temu, online? Okay, baguhin ko na lang yung tanong. Sino pa dito ang hindi pa naka-experience ng online shopping? Ay, please God, yun pa din po. Opo. I-try nyo po. Medyo mas madali po at mas marami pong option. Ayan. Ano po ang ibig sabihin ng deliverer? Ito po yung nag-deliver ng parcel. Siya pa yung nagpapadala ng mga orders po natin. Yun po ba? Kasi baka malito kayo, ano bang ibig sabihin ng deliverer or delivered? Kasi yan po ang theme natin all throughout this year bago ito matapos and even baka next year pa po dahil sa Book of Judges. Ayan. Basahin po natin. A deliverer is someone who rescues, nagre-rescue, saves, nagliligtas, o free, nagpapalaya ng isang body or someone who is in danger, who is in trouble, who is under bondage and under oppression. So, nakita niyo po ngayon, kapag sinabi natin deliverer, ano po ang ginagawa ng deliverer na yon? Amen? Sila po ang nagre-rescue, nagpapalaya, nagliligtas sa mga taong nasa panganib, nasa trouble, nasa depression, oppression, at bondage or pagkakabilanggo. Amen. So nakita niyo ba how everything connects, that the color ng theme natin ay orange para tayong mabilanggo at delivered ang ating theme na tayo po ay napalaya ng ating Panginoong Jesus. Amen. Question. Sino po dito ang mga malaya na
pinalaya na, niligtas na ng Panginoong Jesus? Amen. Sino po dito ang hindi pa po pinalaya at niligtas ng ating Panginoong Jesus? Sino po, meron pa po ba? Amen. I hope that by the end of this message, makita po natin si Jesus or ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, bilang ating ultimate deliverer para tayo ay mapalaya sa ating mga kasalanan. Amen. Okay. So, ang theme po kasi natin ay about judges. So, kapag sinabing judges or judge or hukom, ang other term po na ginagamit sa mga judge ay ruler, deliverer, savior, one who brings justice, and restore peace. Ayan, so nakita po natin sa mga previous topic kung ano ang ginagawa ng mga hukom. Hindi po sila nag-judge ng kaso, okay? Or nag-decide ng case. Ang ginagawa po ng mga judge, kagaya ni Gideon, Deborah, ay nagpapalaya sa mga Israelita mula sa kanilang pagkakaalipin or pagkakabilanggo ng mga Canaanites o yung mga nakatira sa Canaan. Malinaw po? Okay. So, sa ating theme about deliverer or delivered by God's grace, nasaan po si Jesus? Where is Jesus in our entire theme? Jesus is our great deliverer. Amen. Kung meron po tayong hinahintay or kinakailangan o hinahanap po na tagapagligtas o deliverer, yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Question. Ano po ulit para sa inyo ang ibig sabihin ng deliverer? Tanungin mo ngayon katabi mo, so kapatid, ano ang pagkakaintindi mo ngayon sa deliverer? Again, yan ba yung nag-deliver ng parcel? Yan po ba yung mga Shopee boy, ganon, Timo boy? Ito po ang mga nagliligtas. Amen. Nagdi-deliver, ibig sabihin from one situation to another para sila po ay makalaya at makaalis sa dati nilang pinanggalingan or pinagmulan. So yan po ang deliverer. Malinaw po? Amen. Kagaya po natin mga tao, tayo po ay dating makasalanan, ng kaluluwa po natin ay papunta po ng saan po papunta ang ating sarili or ating katawan or ating kaluluwa dahil sa ating mga kasalanan. We are all doomed to hell. Tayo po ay papunta ng impyerno dahil sa ating kasalanan. Sino po ang naniniwala na may impyerno po? Sino po ang naniniwala sa impyerno po siya mapupunta? Pakitanong nga po si Mano kasi kung natutulog na po siya. Sino po dito ang naniniwala na may impyerno? Naniniwala po kayo. Naniniwala po ba kayo na dahil makasalanan po tayo ay sa impyerno po tayo mapupunta? Amen. Naniniwala din po ba kayo na mayroon po tayong deliverer na pwedeng mag-deliver sa atin from hell to heaven? Sino po ang mag-deliver sa atin na magpapalaya para alisin tayo sa impyerno dahil sa ating kasalanan na i-deliver niya tayo o dadalhin sa kalangitan na may buhay na walang hanggan? Sino po? Si Jesus. So, sino po dito ang mga tumanggap na sa ating Panginoong Jesus bilang kanilang deliverer o tagapagligtas or rescuer? Sino po? Amen. Praise God. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid. Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesus bilang iyong deliverer? Tanungin mo po siya kasi baka hindi niya pa po tinatanggap. Amen. Ang ating Panginoong Jesus ang ating great deliverer. Ayan. So again, ito po ang ating theme. Basahin po natin. The Lord is with you, mighty warrior. Ayan. Originally, sinend po sa akin ito ni Auntie Esther at pinapapili niya po ako kung ano po yung mas maganda na gagamitin natin na poster para sa anniversary. Ito or ito. Sa kanilang dalawa, sino po ang mas gusto niyo po? Yung nasa taas o nasa baba? Nasa taas. Kasi yun yung pinili ko. Ano po ba? Nasa taas o nasa baba? Sa taas. Amen. Ako po personally, nung sinend ko sa akin ni Auntie Esther, for me, ang talagang nagre-reflect nung verse na the Lord is with you, mighty warrior, ay yung nasa taas po na illustration kung saan nakaluhod at mukhang mahina at walang espada, walang armas, o walang mga gamit na pangkasamang gyera
Si Gideon. Okay? Si Gideon po ang tao na to dahil ang verse nga po na ito ay kinuha sa kwento ni Gideon. Amen? Kaya ako po pinili yung nasa taas po na picture kasi pinapakita po noon na on our own o sa sarili nating kakayanan, hindi po tayo mighty. Amen? Na kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo magiging mighty warrior. Amen? But praise God, kasi kung maniniwala tayo na magiging mighty warrior tayo dahil sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, magiging ganito po ang itsura natin sa spiritual sense. Amen? O sa paningin ng mga demonyo o sa paningin ng mga kalaban. Amen? Kasi ngayon, siguro ganun ang itsura nyo na nakikita nyo sa mundo dahil parang bakit sinasabi ng Diyos na mighty warrior ako? Eh, ang hina-hina ko, kagaya nung sinabi ni Gideon, that bakit ako ang pinili mo na magligtas? Eh, ako ay mula sa tribo ng Manase, ang tribo na pinakamahina sa lahat ng tribo ng mga Israelita. But dahil po ang Diyos ang nag-utos sa kanya, nagsabi na mighty siya. Kung maniniwala ka po na mighty ka dahil sa kapangyarihan ng Diyos, magiging ganito ka po. Amen po? Okay. Praise God. So ito po ang ating mga naging judges na na-encounter na po sa Book of Judges. Yung mga naka-color red po, yan po yung mga judge na talagang ma-highlight or medyo mahaba o detalyado ang kanilang kwento. So natapos na po natin ang 5 judge. Amen? Sino na po yung pag-aaralan natin ngayon? Si number 6, si Tola at si Yair. Yair na lang para hindi tayo magkalita. Sino po ulit yung topic natin? Si Tola at si Yair. Ayan. So ito po yung pagkakasunod-sunod ng mga judges o ng mga hukom sa Bible. Dito po sa gilid, makikita po natin kung gaano po katagal silang nag-serve o nagkaroon ng kapayapaan sa Israel. Amen. So, for example, si Othniel, ilang taon? Nakikita niyo po ba? 40 years. Si Ephod, 80 years. Si Deborah, 40 years. Si Gideon, 40 years. Si Tola, 23 years. Si Yair, 22 years. Question. Ilang taon po na napapaloob sa leadership ng mga judges ang Book of Judges or ang kwentong ito na kung saan ang namumuno sa mga Israelita ay hukom. Ilang taon po yun? And how many years is the Book of Judges? Ilang taon po ito na ang leader po ay mga judges po? Around 300 to 400 years po na ang mga nag-lead po sa kanila after po ni Joshua. Kasi si Joshua po yung last na leader nila after ni Moses. Di ba si Moses? Si Joshua. Tapos sino po ang sumunod? Yung mga judges. Nakailang judge na po tayo ulit? Yung tapos na po? Ilan na po sila? 5. Pang-ilan po si Tola? Pang-6 at pang-7. Kung makikita nyo po sa diagram po na ito, halos matatapos na po tayo sa Book of Judges. Amen? Kasi dito na po sila, si Gideon, si Abimelech, si Tola, si Yair. Siguro mayroon po ako ulit ng drumstick para ma-feel ko po na teacher po ako. Kasi mayroon po ng ating drumstick ulit. Ayan, so makikita po natin sa part po na ito, kasi after ni Yair, si Jephthah na po yung next. In fact, siya po yung topic natin next Sunday. First Sunday po yun ng church natin. Attend po kayo. At akala ko nga po talaga sa anniversary natin, si Jephthah po ang pag-uusapan natin. Pero hindi. Ang pinili po ng Diyos ay si Tola at si Yair. I believe kaya niya po gustong i-highlight ang dalawang judge na to. Kasi sila po yung hindi talaga super sikat. At halos wala pong mababanggit sa kanila na kwento. Amen? In fact, yung binasa po natin kanina na scripture reading, yun lang po yung story po nila. Sinabi lang po kung ilang taon silang nag-lead, at sino po yung magulang nila at saan po sila ipinanganak at namatay. Ayan. Kasi kung titignan nyo po, sa part po na ito, ang magiging judge na po nila ay si Eli at si Samuel. Ang Book of Judges ay magtatapos po sa kwento ni Samson. Okay? So hanggang dito lang po. Dahil dito, panahon na po ito ni Saul o ni King Saul at ni David na may hari na po
ang mga Israelita. Nandito na po tayo sa part na to, malapit na po natin matapos ang years kung saan ang mga Israel or Israelita ay pinamuunuan ng mga hukom. Amen. So imagine that, ganun po tayo kabilis. Napapansin niyo po ba na parang ang buhay sometimes ay napakabilis lang? Like for example, ako ngayon po ay 37 na po ako. Alam niyo po, nananaginip po ako nung nasa Manila po ako. Akala ko po 25 pa lang po ako. Bakit po kaya? Kasi po yung ka-roommate ko po ay kakatake na lang po ng bar exam. This year, this month, September. Kasi nag-bar exam nung first Sunday, tapos second Sunday. At napag-usapan namin yung experience niya sa bar. Siguro dahil yun yung topic namin, pagkatulog ko, akala ko nagbabar din ako. At akala ko 25 pa lang ako. Kasi nung unang take ko ng bar, 24 po ako. At 25 po yung pumasa. So, kung bibilangan natin yung taon, that's already 12 years. Amen. Pero kung iisipin ko, parang ang bilis lang naman ng 12 years. Amen. Ilang taon na po dito? Sino po yung mga 50 na po? Ilan po 50 ka na? In person, di halata parang 42. Parang, sino po dito ang mga 50 na? Amen. Sino po dito ang mga 60 na po o senior citizen na po? Praise God. Ayan. Alam niyo po ba na hindi po lahat ng tao umaabot sa 60? Amen? Alam niyo, nalulungkot po ako last week kasi meron po akong kasama na nurse sa DepEd na namatay po siya at the age of 52 years old, si Sir Ted. So, yung si Ted Manawis, isa po siya sa mga nurse namin sa DepEd, ay namatay po siya last week dahil siya po ay papunta po ng seminar na attenan niya po sa Ilocos Sur, sa Candon in particular. So nag-drive po siya para pumunta po sa seminar na yon. At pagdating niya po doon sa venue, sa hotel ng seminar, siya po ay hindi makahinga. So nahirapan po siyang makahinga at hanggang sa po siya ay nag-cardiac arrest at dinala po nila siya sa ospital. So hindi pa po nag-i-start yung seminar nun kasi usually yung day 1 namin, registration pa lang po yun, paparating pa lang po yung mga participants. So yung araw na yun po, siya inatake. Hanggang sa siya po ay nalagutan na ng hininga sa araw po na yun. Wednesday last week. Okay. At nalaman ko lang po yung last week. Kasi nga po, di ba halos lagi pong suspended po yung pasok natin, trabaho, dahil nga po sa bagyo, sa baka. Ilang taon na po si Sir Ted? 52 pa lang po siya. So again, I was struck by the truth and reality that we will not reach 60 years of age. Amen. Kasi po ang problema sa ating mga tao, parang minsan sinasawalang bahala natin yung mga moment na magkakasama tayo. Amen. For example, 17 years na po itong church. Sa tingin niyo po ba next year buhay pa po kayo at mag-celebrate pa po tayo ng 18th year anniversary? We will never know. Amen. Hindi natin alam kung pang ilang anniversary na natin ito na makaka-attend. So as much as possible, dapat we have to grab nga po the opportunity to indeed celebrate and ipahayag sa Panginoon na tapat po siya sa atin. Amen. Alam niyo po, like for me, for example, hindi ko po alam kung nandito pa ako ng 20 years of anniversary, 25 years, pero one thing is for sure, alam po yun ni Lord. Amen. Alam niya na po yun at sigurado po ako na meron pong tatay kahit wala po ako dito. Amen. Naniniwala po kayo dahil ang tunay na mighty ay hindi po tayong mga ginagamit niya, kundi ang Diyos po natin. Amen. Ayan. So ipapakita ko lang po ulit ayan. Pwede mong tanongin yung katabi mo, kapatid, humihinga ka pa ba? Oh, kamusta yung hilinga ng katabi mo? May amoy po. Matapang yung amoy ng hilinga niya. Ano kaya kinain niya? Ano po yung kinain ng katabi mo? Longganisa po ba? Ano po? Ano po? Pansit. With tinola. Pakita ko lang po ulit, ito po yung Kanaan po, no? Ito lang po yung Kanaan. At ang lugar po na ito ay Gilead. Okay? Kasi dito po sa Gilead, ipapanganak si Jair or Yair. Ito pong tribo ng Manasseh, east of Manasseh, Gad at Benjamin, saka si Ruben pala, Ruben, Gad, and Manasseh. Ito po yung mga hindi tumawid sa Jordan River para pumunta sa Kanaan. Malinaw po?
Sinasabi ko na po ngayon kasi may significance po ito mamaya sa story. Ito lang po yung Kanaan na kung saan sinasabi ng Diyos na i-occupy nyo siya o pamunuan ninyo at tirahan ninyo. Dahil this is the promised land, the land of milk and honey, na itinilaga ng Diyos para sa kanila. Yan, pagpatuloy po natin yung kwento. Simulan po natin ito sa verse 1. Open your Bible sa Book of Judges, chapter 10. Amen. Okay. Basahin po natin yung verse 1. 1, 2, 3, go. Pagkamatay ni Abimelech, kilala niyo pa si Abimelech, yung anak ni Gideon na pinapatay niya yung kanyang 68 na kapatid, except si Jotham na nakatakas. Okay, so after niyang mamatay, sino po yung magliligtas sa kanila? Kasi nga po, naging under oppression and slavery na naman po ang mga Israel. Sino ang susunod? Si Tola, na anak ni Puwa at apo ni Dodo. Okay, so siya yung mga pangalan nila. Okay, siya ay buhat sa lipi ni Isakar na nagligtas sa Israel sa pagkaalipin. Saan daw siya tumira? Tumira siya sa Samir. Okay, sa Samir or sa English Shamir, sa kaburulan ng Ephraim. So Ephraim, doon din po located yung kwento natin last Sunday kung saan nagiging leader po nila si Abimelech. Taga doon po si Tola. Ilang taon po siyang naging judge? 23. 23 taon siyang naging hukom or deliverer at pinuno ng Israel. At namatay siya sa Samir. At dyan po nagtatapos ang kwento ni Tola. Yan lang po verse, dalawang verse lang po yung kwento ni Tola. So sabi ko, Lord, bakit itong message anniversary? Wala man lang parang nakakaantig na mangyari. Di ba, grabe yung kwento ni Deborah, grabe yung kwento ni Ehud, grabe yung kwento ni Gideon, nakailang Sunday tayo noon. Pero itong si Tola, yan lang po. Kaya nga diba sabi nila, hindi naman sikat yung ibang church. Hindi talaga sikat si Tola kasi ito nga lang yung sinabi sa kanya. Amen. So sabi ko, Lord, bakit siya ang gagamitin mong message sa anniversary? Hanggang sa ni-research ko po yung ibig sabihin ng mga pangalan niya o ng word na mababanggit. Ano pong ibig sabihin ng pangalan ni Tola? Amen. Ang ibig sabihin po ng pangalan ni Tola ay uod. Uod, worm, or scarlet. Ang scarlet po ay kulay. Anong kulay po ang scarlet? Anong color po ang scarlet? Red. Okay, red po ang scarlet. So, ibig sabihin, ang pangalan daw ni Tola, ibig sabihin ay uod or pula. Bakit kaya uod or pula? Alam niyo, wala po akong narinig na preaching about this kasi nagre-research po talaga ako ng mga pastor na nagre-research ng Judges 10. Halos wala po akong makita kasi parang binabasa lang nila siya tapos pupunta agad sila kay Jephthah. Kasi after ng kwento na to, si Jephthah na po agad ang next. Ayan. So, ni-research ko po through ChatGPT. Ayan, maraming salamat sa ChatGPT dahil marami ang nagiging with honors at cum laude sa kanya. Amen! Okay. So, sabi ni ChatGPT, nung tinanong ko siya, ano bang ibig sabihin sa Hebrew or ang biblical origin ng pangalan ni Tola? Ayan. Tinawag po, ang ibig sabihin po ng pangalan niya ay uod o yung particular na uod na grain worm. Or ang kanyang scientific name ay Cucus ilicis, na ano pong ginagawa sa uod na yan? Ito po ay dinudurog, kaya crush. Dinudurog at ginagamit ang uod na to, dinudurog yung uod para makaproduce ng red na pangkulay o yung parang jogos. Diba? Kaya na po yung pangalan nito na ibig sabihin uod o pula. Kasi nga po, ang uod na yon, yung grain worm, ang specifically ginagamit ng panahon nila sa Old Testament na dinudurog at kinakrush, dinidikdik para makapag-produce siya ng pula, kulay pula, na ginagamit na pangkulay ng mga tela. Malinaw po? Question. Ano po kaya ang connect niyan kay Jesus? Mayroon po ba siyang spiritual significance na parang dinurog si Jesus at kailangan yung dugo niya para tayo po ay maligtas? Kasi nung binasa ko po itong meaning to, wait lang, parang
si Jesus yun na kailangang durugin, kailangang patayin para may maproduce na pula, na something na pula. Bakit kasi pula pa yung kailangan na color? Pwede namang violet, di ba? Kasi di ba importante rin yung violet sa Old Testament. Pero dito, color red in particular ang nagproduce ng uod na ito, na pangalan ni Tola. And so just like Jesus, who was crushed, dinurog, pinatay, to produce the blood that will save us all. Amen! Alam po ba natin na sa Old Testament, ano po ang literal na kabayaran ng kasalanan ng mga tao? Dugo. Ang alay. Okay, alam ko po kamatayan natin. Imelda, ang lakas-lakas ng pagkakasabi mo, kamatayan. Pero ang tanong ko po, ano po yung ginagamit na sacrifice para hindi tayo mamatay at tayo po ay mabayaran yung kasalanan? Yung dugo. At ano po ang dugo na ginagamit po? Yung dugo ng tupa o ng lamb. Hanggang sa praise God, dahil during the time of Jesus, siya na po, yung dugo niya na po ang ginamit na pangbayad ng kasalanan po natin. Amen po? Dahil ang dugo po na pangbayad ng kasalanan ay kailangang malinis, walang blemish, at walang sala. Sino po dito ang walang kasalanan at hindi po nagkasala kailanman? Pakitaas po yung kamay. Sino po dito yung never nagkasala? Kasi hihingi po kami ng dugo mo, kasi baka yung dugo mo ay pwede po natin gamitin na pambayad sa mga kasalanan po namin. Amen! Pahingi naman po ng dugong yan. Sino po? For sure wala. Amen! Wala po sa atin ang kailanman ay hindi nagkasala dahil tayo ay nagkasala. Amen. So, balit, sinasabi ng Biblia na mayroon itong isang tao na pinanganak sa lupa na anak ng Diyos na kailanman ay hindi po nagkasala. Sino po yun? Naniniwala po ba kayo na hindi po siya never siyang nagkasala? Amen. Kaya ang kanyang dugo lamang ang may karapatan para iligtas ang sanlibutan. Napapalit doon sa malinis na dugo ng tupa na pangbayad sa kasalanan ng mga tao bago isilang ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga po celebrate natin ang Christmas as the kapanganakan ni Jesus. Subalit wala namang nabanggit sa Bible kung sino po or anong buwan at araw pinanganak si Jesus. Amen. Subalit ang essence ng Christmas ay ang kapanganakan ni Jesus. Praise God. Finally, dumating na ang tagapagligtas. Ang nagtataglay ng malinis na dugo na magbabayad ng kasalanan natin. Amen. So, question. Sino po ang nandito sa Christmas? Sino po dito ang nasa Christmas party? Ayan, kasi wala po ako dito sa Christmas. Kasi alam niyo po, nung lang, na-excite po ako mag-Christmas decorate doon sa Amaya. Tapos na-realize ko, ay wala po na ako dito sa Christmas. Kasi wala po ako dito sa November, December, at January. So, praise God dahil sa US po tayo mag-Christmas at mamimiss ko po kayo. Mamimiss ko po ang bawat isa. Sino po ang nandito sa Christmas party? Amen! Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, nandito ka ba sa Christmas? Ano ang regalo mo sa akin? Ano ang iriregalo mo sa akin? Meron po ba? Kaya pag-isipan mo na po, gusto ko po ng polo, yung polo na medyo malambot po at medyo maluwang. Yung may mga flower. Yung nare-joke lang, baka nang biglang mag-regalo kayo ng polo. Pero pwede rin naman. Okay, pagpatuloy po natin. Ano pong ibig sabihin ng pangalan nito? Wala? Ano pong ibig sabihin ng pangalan niya? Worm, uod, o pula. Saan po siya tumira? Sa Samir. Kapag English po yung inyong binabasa, ang lugar po nun ay siya. May letter H po siya. Question, ano po ang ibig sabihin ng Shamir? Yan. Si Tola po ay namuhay at namatay sa Shamir na ito po ay nasa Ibrahim kung saan nag-lead po si Abimelech. Ano ang ibig sabihin daw ng Shamir? O ng... gamitin yung ChatGPT, go! Tanungin niyo po si ChatGPT. I-ask niya siya, what is the meaning of the name of Shamir in Judges chapter 10? And what is its significance to the life of Jesus? Parang ganon. Alam niyo po, ang pangalan, ang lugar na Shamir, ang ibig sabihin niyan ay thorn or thorn bush.
Sa Tagalog, ang ibig sabihin po ng Shamir ay tinik. Pakisabi nga po sa katabi mo, tinik. Ayan, o thorn bush o yung matinik na lugar. Nalala niyo po yung kwento ni Abimelech na mayroong parable about sa mga puno? Di ba dahil walang gustong mag-lead sa kanila, ayaw ni olive tree, ayaw ni grape tree, ayaw ni fig tree, yung thorn bush o yung tinik na halaman ang namuno sa kanila. At sila po ay napatay, nasunog, nalason, nakain, napatay ng thorn bush na halaman po na yun. Yun po ang ibig sabihin ng Shamir. Ayan. Ano po ang significance nito sa buhay ng ating Panginoong Jesus? Ang salitang tinik. Basahin po natin. Jesus wore a crown of thorns. Yan po ay specifically sinabi po sa Matthew chapter 27 verse 28 na pinatungan ng korona na gawa sa mga tinik ang ating Panginoong Jesus. Amen. At ipinapakita ng mga tinik na ito that siya po ang umako sa parusa ng kasalanan para tayo ay maligtas. Amen? He bore the curse of sin in order for us to be saved or to save us. So, ganun po ang significance ng salitang Shamir. So, ano ang ibig sabihin ulit ng word na Shamir? Thorn. Ito po. Thorn o tinik. Ayan. So, nakita rin po natin kung paano po naging significant ito sa parusa sa ating Panginoong Jesus. Okay. Now, kilalanin naman po natin sino po yung pangalawa na judge po? Yair. Ayan. Nakita niyo po kaya ito po yung message. Kasi gusto ko po, pagbalik niyo po dito, ganyan pala yung ginagawa nila sa EGC, nag-judges pala sila, nag-Old Testament pala sila. Amen? Kasi ayoko po na minsan yung iba na nag-attend dito for the first time, hindi nila alam na ganun pala yung nangyayari sa church po na yan. I hope ma-appreciate niyo po yung ginagawa po namin sa church. At para pagbalik nyo next Sunday, hindi na po kayo magulat na ganito po ang flow po ng mga messages dito. Amen? So ang tanong, kapatid, babalik ka pa ba next Sunday? Ay parang hina, parang hindi na siya babalik. Pakitanong, kapatid, gusto mo bang makilala si Jetta next Sunday? Amen. So basahin niyo na po ang Judges chapter 11. Okay, let's read the next verse. Ang pumalit kay Tola ay si Yair na taga Gilead. Ayan, sinabi ko po yung Gilead na ito po, location na ito ay yung nasa part po ng Kanaan na hindi po sila tumawid sa Jordan River. At nandoon po sina Ruben, si Gad, at yung mga east ng Manase. Okay, taga saan daw si Yair? Taga Gilead. At siya ay naging hukom at pinuno ng Israel ilang taon? 20. Mali itong nilagay ko, dapat 22 ito. Okay? Kasi dalawang taon. Ilang taon po si Tola na nag-lead? 23. Si Yair, ilang taon? 22. Ayan. 3 po ang kanyang anak at may kanya-kanya itong mga asno o yung mga donkey. Sa Gilead ay may 30 lungsod na ang tawag ay mga nayon ni Yair. Namatay siya at inilibing saan? Sa Kamon. Sa Kamon po siya namatay at inilibing. So ngayon, diyan po nagtatapos ang kwento ng buhay ni Yair. Grabe, napaka-exi po, dalawang verse lang din po siya. Alam niyo po, ang sabi ng mga ibang pastor, mas mabuti na raw na yan lang alam ng mga tao sa buhay mo kaysa alam nila kung gaano ka naging kasama o kurap o kakangit ang kwento mo sa Biblia. Amen. Kasi nakita niyo yung kwento ni Gideon, ang haba-haba, tapos akala mo, pa-victory na siya, pa-climax na. Tapos ang ending nun, gumawa siya ng Diyos-Diyosan. Nakita niyo po, yung kapangitan, lalo na yung kwento ni Abimelech. Bidang-bida siya last Sunday, pero pangit yung kwento ng buhay niya. Amen. So mabuti na daw na ganyan lang yung kwento mo. At least, maayos. Diba? Sino po dito? Ang gusto ko na magamit po ang buhay niya ng ating Panginoong Diyos. Amen. You know what? Sabi naman po ng ibang author, it's possible that during this time, hindi po familiar si Samuel. Tama ba? Si Samuel ba?
sa kwento ng dalawang ito, si Tola, dahil nga po, sino po ang nagsulat ulit ng Book of Judges? Si Prophet Samuel. Ayan, siya po kasi ang nagsulat. Okay. Question, ano po ang ibig sabihin ng pangalan ni Yair? Yair means to give light or to enlighten. Sa Tagalog, anong ibig sabihin ng to give light? Amen. Nagbibigay ng liwanag or yung enlighten, anong ibig sabihin ng enlighten? Nagpapaliwanag. So, literally, ang ibig sabihin ng pangalan ni Yair ay nagbibigay ng liwanag at nagpapaliwanag. Ibig sabihin ng nagpapaliwanag na to, hindi na ito yung literal na may ilawan ka. Okay? Ibig sabihin ng nagpapaliwanag ay maliliwanagan ka. Mauunawaan mo. Magkakaroon ka ng spiritual understanding through the spiritual ears and eyes of God. Mauunawaan mo ang mga bagay-bagay. Question, ano ang significance or kahalagan niyan sa buhay ng ating Panginoong Jesus? Meron po ba itong connection sa ating Panginoong Jesus? Amen. Because Jesus is the one who gives light and enlighten us para makilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. So, ang ating Panginoong Jesus ang nagbibigay ng liwanag at nagpapaliwanag sa atin sa kalooban ng Diyos. Nakita niyo po ang significance ng pangalan ni Yair? Kaya po siya po ang naging leader nila. Dahil sa pangalan pa lang niya, makikita na natin ang type and shadow o yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa buhay niya. Amen po? So, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, sa papaanong paraan ka ginagamit ng ating Panginoong Diyos? Sa papaanong paraan, or ibahin na lang natin yung tanong, kapatid, ginagamit ka ba ng Diyos? Amen po. Ba't parang hindi kayo makatingin sa akin? Kapatid, willing, yun na lang yung tanong, kapatid, willing ka bang magpaggamit sa Diyos? Ulitin ko yung tanong, kapatid, willing ka bang magpagamit sa ating Panginoong Diyos? Amen. Praise God. Next question, saan po namatay si Yair? Sa Kamon. Sa English, ganito po yung spelling niya. Amen. Before that, ano po ulit ang ibig sabihin ng pangalan ni Tola? Tola ay uod o pula, yung scarlet. At saan po siya namatay at pinanganak at namatay sa Shamir, ang ibig sabihin ay tinik. Okay. Si Yair, anong ibig sabihin ng pangalan niya? Yung Tagalog na lang. Na ibigay liwanag o nagpapaliwanag. Ngayon, itong si Yair, although siya ay taga Gilead, siya po ay namatay sa Kamon. Okay. Ang ibig sabihin naman po ng Kamon, ay part po niya ng Gilead pala. Ang ibig sabihin ng pangalan ng Kamon o ng lugar ng Kamon ay, ano po, to arise or to stand. Ano po ito sa Tagalog? Bumangon o tumayo. Yun po ang ibig sabihin ng lugar kung saan po namatay at inilibing si Kamon. Ay mali, hindi si Kamon. Yun po ang ibig sabihin ng lugar na Kamon. Amen. Question, ano po ang significance or connection nito sa buhay ng ating Panginoong Jesus? Ano po ang connection ng lugar na ito, ng meaning na yan, kay Jesus? Question, naniniwala ba kayo na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus? Naniniwala po ba kayo na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay? Kagaya po ng ibig sabihin ng Kamon, siya po ay muling bumangon o tumayo. Amen. In other words, this place, Kamon, signifies none other than the resurrection of Jesus Christ. Amen. O ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Because Jesus died, was buried, and rose again. Sa Tagalog, siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay.
Sabihin nyo nga po, muling nabuhay. Muling nabuhay. Amen. Alam nyo po, hindi po tayo magsa-celebrate ng anniversary at hindi po tayo magtitipon-tipon ngayon kung hindi po muling nabuhay si Jesus. Amen. Hindi po natin dapat sineselebrate yung kaligtasan o katagumpayan niya kung hindi siya nag-resurrect or muling nabuhay. Amen. Dahil wala pong saysay ang gawain natin kung ang leader po natin ay hindi po muling nabuhay o napagtagumpayan niya ang literal na kamatayan. Amen. Yun po ang kinaibahan ni Jesus sa ibang mga tao o Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Bakit? Dahil ang mga sinasamba po nila kagaya ni Buddha, ni Muhammad, o kung sino man pong tao yan na sinasamba nila, namatay po ang mga yon at hindi na po sila muling nabuhay. Amen? Malinaw po? Praise God. Ayan. So, ipagpatuloy po natin yung message. Ayan, basahin po natin ang verse 6. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh sapagkat sila ay sumamba sa mga Baal at mga Astarot. Mga Diyos-Diyosan na mga taga-Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Nakita niyo po ba ngayon kung gaano karami na ang mga Diyos-Diyosang sinasamba po nila? Ayan. Dahil dito nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Ammonita at mga Filisteo. Amen. Sa verse 6 po na ito, patay na po si Tola at si Yair. Amen. So, bumalik na naman sa mga Diyos-Diyosan ang sinasamba ng mga Israelita. This is the problem kapag hindi nga po tayo magpo-focus sa ating Panginoong Diyos. At tayo po ay may impluwensyahan ng ibang tao na sumasamba sa mga bagay o makamundong bagay kagaya ng pera o ng kayamanan sa mundong ito o sa mga bagay na magdadala sa atin sa kasamaan. Amen. Question. Nakita niyo po ba ngayon ang epekto nung hindi nila pagsunod kay Yahweh na tanggalin or paalisin ang mga Kanaan sa Kanaan? Amen. Bakit natin nakikita hindi maganda na sila hindi sumunod? Dahil nga po sa hindi nila pagsunod na paalisin ang lahat ng Canaanites, nabaliktad po. Instead na sila po ang maging positive or good influence sa mga Canaanites, sila po ang nakakawaan, nagiging bad influence po ang mga Canaanites sa mga Israelites hanggang ang mga Israelites ay tumatalikod na sa ating Panginoong Diyos. Amen! Okay. At ilang taon po silang naging slave ulit sa loob ng 18 years. Imagine, ilang years na pong AGC? 17. Tapos kapag next year, 18. Ganun na po katagal na dire-diretso po na sila po ay nagkakasala at wala pong savior or deliverer. Pinapahirapan sila ng ang mga ito sa mga sa Gilead at sa silangan ng Ilog Jordan. Sinalakay rin ng mga Ammonita ang mga nasa ibayo ng Ilog Jordan. Pati yung mga taga-Judah, Benjamin at Ephraim. Kaya lubhang nahirapan na ang mga Israel during this time. Why again? Because wala na po silang deliverer, wala na po silang tagapagligtas, at tumalikod na po sila kay Yahweh. Okay. Verse 10, basahin po natin. Kaya dumulo. Paano po yung dumulo? Nanalangin, tumawag. Tumawag kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, nagkasala kami sa inyo, sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal o sa mga Diyos-Diyosan. So, sa part po na to, again, nakikita na po ng mga Israelita na ang nangyayaring paghihirap nila is a consequence of their disobedience and sin na pagtalikod sa ating Diyos. Amen. Verse 11, basahin natin ang sagot ni Yahweh sa kanila. Ano po yung sabi ni Yahweh? Nang kayo'y pahirapan ng mga Egyptian, ng mga Egyptian, ng mga Amoreo, Ammonita, Ammonita, Filisteo, Sidonio, Amalekita, Maonita, Margita, ayan, humingi kayo ng saklolo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Amen. Ngunit, pinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga
Diyos-Diyosan. Kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga Diyos-Diyosan na lang kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan. Na-experience ba natin minsan yung time na tayo po ay na-overwhelm sa mundo to the point na nakikita natin na ilalayo na po tayo sa Diyos ng mga bagay-bagay o ng mga kasama po natin sa buhay. At nakikita na po natin na totally tayo po ay nawawala na o hindi na kumikilala kay Yahweh o sa Diyos. Have you experienced po that? Ayan. Kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, this was their response kay Yahweh. Nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon. Amen. Ang verse po na ito ay patungkol po sa repentance o pagbabalik loob. Sabihin nyo nga po repentance. Pagbabalik loob. Naniniwala po ba kayo na tayo po ay mga makasalanang tao? Amen. Nang araw rin iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Okay, in other words, yung repentance, pagsisisi, pagbabalik loob, hindi lang nila yung sinambit dahil dapat meron itong kaakibat na aksyon. Amen? Hindi lang dapat tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan na tumalikod tayo kay Yahweh o sumamba tayo sa Diyos-Diyosan o naging makamundo tayo. Dapat meron pong born-again experience. Mayroon pong action. Ano po yung naging action nila? Inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Nakita niyo po, ano po yung unang sinabi kanina ni Yahweh? Hindi ko na kayo muling ililigtas. Amen. Pero yung sumunod na verse, ang ginawa nila, nagsisi sila, tapos may action silang ginawa. Sinira nila, tinapon nila ang kanilang mga pinaglilingkod ng Diyos-Diyosan. And because of that, nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa kanilang paghihirap. In other words, alam ni Lord kung talagang totoo, genuine o tapat ang ating paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Amen. Alam niya kung pinaplastic natin siya o peke lang tayo na natatakot lang tayo sa ating consequence na kasalanan, kaya tayo humihingi ng kapatawaran. Kanina nakita natin na hindi na sila ililigtas ni Yahweh. Subalit nakita ng Diyos ang wholehearted repentance, pagbabalik loob, pagsisisi ng mga taong ito, kaya nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Amen. And again, this speaks of the word repentance. Sabihin nyo nga po yung repentance. Repentance. Ang ibig sabihin ng repentance, pagsisisi, paghingi ng tawad o pagbabalik loob. At kailangan mo, kaibat po itong aksyon o kilos na talagang hindi mo nababalikan kung ano man yung hiningi mo ng kapatawaran or pinagsisihan mo. Amen. And I have to be honest, na kapag ako po ay nag-preach sometimes sa mga funeral service, nakakalimutan ko kung i-preach yung patungkol sa pagbabalik loob o pagsisisi sa mga kasalanan. Amen? Kasi normally, pag nag-evangelize tayo, ang lagi lang natin sinasabi, kailangan nila si Jesus. Kailangan nilang tanggapin ang Panginoong Diyos. Amen? So, balik, hindi po enough na dapat tanggapin nila ang kanilang Panginoong Diyos. Kailangan, kilalanin at tanggapin din nila na sila ay makasalanan at kailangan nila ng tagapagligtas. Amen. Malinaw po ba yung message? Amen. Dumating ang araw na naghanda sa pakikitigma ang mga Amonita laban sa mga Israelita. Ang mga Amonita ay nagkampo sa Gilead sa Mispa naman ng mga Israelita. Kaya itong time na to, nung sila po ay nagsisina, nahimasmasan na at tinatawad na ng Diyos, nag-usap-usap ang mga taga-Gilead kung sino ang mangunguna sa kanila sa pakikipaglaban. Who will be the next judge or leader? Again, sa mga Amonita. Sa mga Amonita ay siya natin kikilalaning pinuno ng buong Gilead. At sino po ang magiging next na leader nga po nila or judge?
si Jephthah na taga-Gilead. So, dyan po nagtatapos ang ating kwento. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ayan. So, I would like to play to you a video clip. Ayan. Para po mas maunawaan po natin ang message na ito. So, live up po tayo for a while and let's watch this video clip. Ayan. So, ito na po ang ating guest of honor and speaker. Ayan, kinausap ko po siya. Siya po ay galing sa Amerika. Sabi ko mag-ready ka ng message kahit 6 minutes lang para sa anniversary. Ayan, ito po yung kanyang message. There were 12 judges of Israel during the book of Judges, and in chapter 10 we meet number 6 and 7, Tola and Jair. Now we know relatively little about these judges, and in some ways that's not a bad thing. Evidently they weren't embroiled in controversy, they didn't descend into disgrace, they didn't live lives like Abimelech in the previous chapter, or even like Gideon towards the end of his life. However, when they died, we read the depressing statement, "Again Israel did evil in the eyes of the Lord." Now listen to what that actually means in this instance. Not only that they served the Baals and the Ashtaroths that we've already met in the book of Judges, but also the gods of Aram, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the Ammonites, and the gods of the Philistines. In other words, you could barely move for false gods in Israel at this time. Do you see now why it would have been so much better for the Israelites to see their mission all the way through to completion back in the book of Joshua? How devastating it is that the various tribes never really took hold of their territories. These foreign gods that they let remain have found a way into the hearts of the Israelites. In fact, it's not hard to imagine why. It's because of the lusts of the flesh. It's because of the desire for a God who can be seen and touched, literally made and then perhaps remade if you get tired of the old appearance of things. It's because of the practices that are permissible under the apparent rule of this so-called Canaanite God. The Baals, of course, were apparently in charge of the weather, which in that day and age was not just a nicety, but an absolute necessity in terms of prosperity. If you want good crops this year, better make sure that you please Baal, the god of weather. Which is why, of course, Elijah calling down a drought in the heart of the land of Baal proves the powerlessness of this pretend god. What about the others? Well, Ashtaroth was apparently the goddess of fertility, and as part of the pagan worship of this god, all sorts of sexual misconduct was permissible. In all likelihood, the Israelites had taken an approach to worship which said that there are many ways to worship the gods, and they accept the practices of many surrounding nations. You see the kind of collection of gods that they've accumulated, blending practices as and when they suit their tastes. The technical word for this is syncretism. It's the merging of different beliefs and practices, actually often contradictory beliefs and practices, to suit your own preferences and desires. This is one of the major reasons why the first commandment is, "You shall have no other gods before me." God is fiercely jealous, in an appropriate sense, for the love of his people, the exclusive relationship of his people. Is why this behaviour here is seen by God as his people prostituting themselves out to others. They've given their allegiance to him, and yet, depending on their mood or their self-described need, they run after foreign gods as well. This is unfaithfulness, it's spiritual adultery. Now we've got to say at this point, many people are tempted towards syncretism too. How many people claim the name of Christ but also worship at the altar of money, sex, power, popularity? How many of us say with our lips that we belong to the one true God, yet we say with our lives that we belong to 100 other gods, which are seen by our society as being impressive or important, that are shown in the scriptures to be worthless? We are not all that unlike these ancient Israelites, Once again, in keeping with the sin cycle in the book of Judges, hard times come upon them, and they again cry out to God. But listen to the Lord's reply in verse 11. "When the Egyptians, the Amorites, the Ammonites, the Philistines, the Sidonians, the Amalekites, and the Maonites oppressed you, and you cried to me for help, did I not save you from their hands? But you have forsaken me and served other gods, so I will no longer save you. Go and cry out to the gods you have chosen. Let them save you when you are in trouble."
which is a powerful point, isn't it? The gods of these surrounding nations were not sufficiently powerful to keep you, the Israelites, from blasting into their territories and taking out their cities, annihilating their armies, and subduing their land. You've seen the power of God throughout the Bible. You know how He provides. You know that He is greater than these so-called gods of the surrounding nations, and yet you still desert Him for them? What an insult, hey? Or a slap in the face for God. The people respond by saying, "We have sinned. Do with us whatever you think best, but please rescue us now." And then listen to this, verse 16. Their lives at last begin to match up with their lips. Verse 16, then they got rid of the foreign gods among them and served the Lord, and He could bear Israel's misery no longer. It's one thing to say, I honour Jesus, I serve Jesus, I live for Jesus, but it's meaningless if, at the same time, your life is filled with and fueled by the worship of these foreign false gods. If you are genuinely turning to God, what does it mean then? That you are turning from sin. That's what repentance is. It's got to be both of those things. Turning from sin and turning to God. One half of that equation is not enough. May God help us to leave behind the idols of this world, to rid ourselves of them, to delight ourselves in the Lord and serve our God only, to show with our lives that we mean what we say with our lips when we claim to live for His glory. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Ayan. So, ipagpatuloy po natin. Ano po ang natutunan ninyo sa kwentong ito? Pakitanong nga po yung katabi mo, kapatid, may natutunan ka ba? Kahit konti sa message. Ano po yung natutunan po natin? Marami. Praise God. Number 1, i-highlight ko lang po. Sin is repetitive when God is forgotten. Amen. Ang kasalanan ay nauulit ng nauulit kapag nakakalimutan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Bakit po tayo nagkakasala ng paulit-ulit? Dahil nawawala na nga po yung takot o yung reverent fear natin sa Diyos. Amen? Dahil ang taong nagkakasala ay natatakot siyang magkasala dahil alam niya na nagkakasala siya mismo sa ating Panginoong Diyos. Amen? So kapag ang tao ay walang takot sa Diyos, and therefore wala din po siyang takot na magkasala. Amen? Malinaw po yun. Ulitin ko po. Hindi, wag na. Wala na po. Okay. Number 2, God desires true repentance, not just desperation. Amen. Ang gusto po ng Panginoong Diyos ay tunay na pagsisisi, tunay na pagbabalik loob, hindi lamang po dahil tayo ay desperado na o wala na pong magawa. Amen? Kailangan, mayroon po talagang tinatawag na po na born again experience. Amen? You know what? Yung ka-roommate ko po sa Manila last week, nung napag-usapan po namin yung experiences namin sa law school, bigla ko pong na-testimony po sa kanya na ako po ay naging Christian dahil nga po sa law school nung may nag-start po ng Bible study group namin doon sa SLU. Sinabi niya po kasi kung anong taon din po siya naka-encounter ng ganitong activity sa church na ginagawa ng mga Christian. Alam niyo po kung anong taon? Ang sabi niya po ay 2010. At high school pa lang daw po siya noon. Kasi medyo malayo na yung gap namin. Parang 7 years yata. So high school siya noon, ako law student po. Mayroon daw po mga pumunta sa community nila dahil yung barangay daw po nila sa Ilocos Sur, sinabi niya yung barangay, ay liblib daw po yun at wala daw po mga church po doon. At hindi niya nga po alam kung anong tatawag sa mga taong yun na pumunta doon. Kaya sabi ko, tayo po ay mga Christian. Amen. Bakit po? Kasi sometimes, pag tinatawag natin born again ang ating sarili, sometimes tayo po ay nami-misjudge o hindi nauunawaan ang ibig sabihin ng salitang born again. Amen. Kaya po tinawag na born again kasi ikaw po ay tinanak na muli na nagsisimula sa iyong kasalanan. Amen. Kagaya po na nabanggit kanina sa message,
Walang saysay daw po ang pagbanggit natin ng pangalan ni Jesus o pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon kung hindi nakikita sa atin yung pagbabago po o yung action po natin na tunay na tayo ay nasusuya, nasusuka o nanguumay na po sa paggawa ng kasalanan, lalo na po sa ating kapwa-tao. Amen po? Amen. Verse number 3, basahin po natin. God disciplines before delivering to teach His people. Dinidisiplina daw ng Diyos ang tao bago niya sila iligtas para sila ay matuto. Amen? Dinidisiplina niya tayo. Kasi kung hindi nga po natin na-encounter yung mga pangit o negatibong epekto ng ating kasalanan, hindi tayo matututo sa mga pagkakamaling nagawa po natin. Amen? Sino na po dito ang naka-experience na alam niyang may nagawa siyang mali at pinagsisisihan niya? Sino na po dito? Gusto niyo po bang ma-erase yung experience na yun na parang nagsisi po kayo sa utak niyo? Amen. But you know what? Kaya po yun hindi tinatanggal ng Diyos sa isip natin. Dahil nga po may natututunan tayo sa mga pagkakamaling iyon o pagkakasalang iyon. Amen. Kasi kapag i-erase yun sa isip natin, pwede na naman natin siyang ulitin. Amen. Parang noon na pasok ka na sa apoy, bakit mo pa ibabalik yung kamay mo sa apoy? Amen. Napasok ka na, nasaktan ka na, nasunog na yung kamay mo, naramdaman mo na yun, na-experience mo na yun, and therefore you are wiser the second time around. Amen. Number 4, basahin po natin. God hears sincere and humble hearts. Alam po ng Diyos kung tunay po o sincere ang ating paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Amen. Bakit po? Dahil kailanman ay hindi natin maloloko ang Diyos. Amen. Kaya kung tatanungin niyo po ako, sino po dito ang mga talagang na-born again at nagsisi na sa kanilang pagkakasala at tumanggap sa Panginoong Jesus, ang Diyos po mismo ang nakakaalam ng pagsisi natin ng tunay sa ating mga kasalanan. Amen. And finally, which is the major point of the story, basahin po natin, genuine repentance requires action of daily turning away from sins. Ayan. Kaya ang isang taong na born again, makikita mo sa buhay niya na may pagbabago po talaga. Amen. Sino po dito ang mga na born again na? O tumanggap na sa Diyos at nabinago na ng Diyos? Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, feeling mo ba nabago na ako dito? May nakikita ka bang pagbabago sa akin, kapatid? Ano sabi niya? Parang wala naman. Parang dati kapatid, masungit kapatid, maayo-ayo kapatid, lasinggero kapatid, walang pinagbago niya na born again. Yun po ang punto, kasi meron nga po itong kaakibat na pagbabago. Yun po ang mga fruit of the Holy Spirit na nasa atin nung tinanggap natin ng tunay at totoo ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Ulitin po, basahin natin number 5. Genuine repentance requires action of really turning away from sins. So I hope na tayo po ay tumanggap na sa Panginoong Diyos. Ang dahil sa ating pagtanggap ay tunay na kinikilala natin siya at nagkakaroon tayo ng takot sa Kanya. Kaya natatakot na tayo magkasala o gumawa ng mali dahil alam natin na sa Kanya po tayo tunay na nagkakasala. Amen! So sino po dito ang may mga kaaway? Pakitaas po yung mga kamay. Sino po dito ang may mga hinanakit or may mga sama ng loob sa kanyang kapwa? Meron po ba? Amen. Ang sabi po dito, kailangan po ito ng action. Amen. Alam niyo po, dito po natin makita indeed, our heart was made innocent by God when He gave us His Spirit. And therefore, kailangan po natin panatilihin ang pagka-pure ng puso natin ito. Amen? Kasi kaya nga po nang sabi sa Proverbs, ang heart po natin ay nire-reveal niya ang iniisip at nilalaman po ng ating puso. Amen. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. The mouth speaks. So we really have to protect our heart. Amen. So that ang kalooban po ng Diyos ang magawa natin at tayo po ay makaiwas sa ating mga
pagkakasala. Amen? Last question. Excited na po ba kayong mag-special number? Sino po dito yung mga mag-special number? Amen. Pakitaas nga po yung mga kamay ng mga kakanta at sasayaw. But before that, nasaan si Jesus sa kwentong ito? Amen. Where is Jesus in the story? Of course, alam natin na nasa pangalan siya ni Tola. Amen. At nasa pangalan ni Yair. Yair or Jair. But as a whole, we can see from this story that Jesus is the needed, consistent deliverer, not just a temporary ruler like Tola or Jair na mamamatay lang din. Amen? Pinapakita ng kwentong ito na talagang kailangan natin ng ultimate or great or consistent na tagapagligtas o na deliverer na hindi na po mawawala, mamamatay dahil nga po ang ating Panginoong Jesus ay pinanganak, namatay, nilibing at muling nabuhay. Amen. In other words, they need someone, we need someone who will rule to us forever. And that is Jesus. Amen? Kailangan natin ng Diyos, ng tao na mamumuno sa atin at magliligtas sa atin, magdi-deliver sa atin. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen? To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.